Ayan, magandang araw mga kababayan. Dito tayo ngayon sa lugar na pinagdadausan ng mga event ng ating presidente. Kapag mga presidente ang nag-i-event dito yon. Ito yung Quirino. Ayan. Napapansin nyo, sobrang laki nito mga kababayan. Ayan o. Ito yung lugar na napupuno ng tao lagi. Ayan o, nakikita nyo naman yan. Kung gaano kalaki yan. Ayan. Katabi nito mga kababayan, Ocean Park. Ayan o. Ocean Park. Sobrang laki nitong lugar na to mga kababayan. Kung nakikita nyo to. At itong ginaruroonan natin ngayon, yung pag may helicopter na bababa, dito sa may harap po natin. Ito yun, may pinturang kulay dilaw. Ayan. At yung mga audience naman, kapag may event po dito mga kababayan, diyan sa may mga damo na yan, ayan, may naglalaro mga nagpuputbol. Ayan. Kasagsagan ng init ng araw, pero papansinin po natin, napakarami po nung naglalaro ng mga kabataan. Ay, ito yung kabuuan ng laki niya kapag walang tao. Ngayon mga kababayan, makikita nyo talaga kung gaano kalawak ito. At ito rin yung pinagdausan ng Iglesia ni Cristo. Sa sobrang laki ng lugar na ito mga kababayan, pero talagang sobra-sobra pa sila dito. Kasi sabi nga nasa 1.8 million yung umatin nun. Kaya kung papansinin nyo ngayon, napakalaki, napakalawak po ng lugar. Pero pinuno po nila ito. Ayun naman kasi dahil sa siguro iba-ibang lugar yung pinanggalingan nung ano nila na yun. Sabi nila prayer rally, pero sa napapanood naman natin hindi naman prayer rally yun. Ayan, napapansin nyo siguro napakalaki. At yun naman yung building na yun na napakalayo, yun yung tinatawag na photo bomber. No, yung mga kababayan natin dyan. Ayan, nakita nyo na yung kabuuan ng Quirino Grandstand. Ito yung Quirino Grandstand. Napakalawak, malawak, aliwalas kapag walang tao mga kababayan. Kung papansinin po natin, doon sa mga gilid-gilid, maraming puno, maraming tao. Ang problema lang kasi mga kababayan din dito sa ating mga kababayan na pumupunta dito, sumisilong, nagpapahangin, yung mga dala nilang mga kakanin, yung mga plastic-plastic, ikinakalat mga kababayan. Kaya kung napapansin po ninyo, may mga makikita po tayong mga baso, kung ano-anong mga kinakalat po nila. Kaya siguro pairali na lang po natin dito mga kababayan, yung basura natin ilagay muna natin sa kahit sa bulsa or kaya sa mga bag natin. At pag nakakita naman po tayo ng basurahan, doon na lang po muna natin ilagay. Kasi tulad po niyan yung mga baso, ayan sa may kotse, nakikita po yan. At ito, ayan yung mga plastic na puti na yan, ayan mga kalat po yan, mga basura. Kaya siguro dapat baguhin na po natin yung sistema natin mga kababayan. Huwag na po natin masyadong isisisi sa gobyerno natin, ano? Kasi masyado na ring stress ang gobyerno natin ngayon dahil sa nangyayari. Pero dapat tayo na rin mga Pilipino, mag-adjust tayo na rin ang gumawa ng paraan para yung ating bayan ay para maging malinis din. No, kasi dun sa kabila na yun, yung nakikita natin na yun, hindi man natin nilalapitan. Maraming kalat, maraming basura, mga plastic-plastic. No? Bagaman ito pasyalan, pero dapat wag po tayo magdadala ng kalat dito, no?
Tsaka ayan, pansinin po natin yung mga kalat-kalat dito. Ayan, yung mga ano to, yung mga papel, ayan oh. No, mga kababayan. Yan lang mga kababayan. Maraming salamat sa inyo. Pa-share na lang din ang video natin. Ito yung lugar na lagi natin pinupuntahan kapag pupunta tayo ng Maynila. Tandaan po natin, panatilihin po natin na malinis. No? Babay sa inyo mga kababayan.